A hospital operates in a stable environment for its regular outpatient services, where procedures are standardized and predictable. For these services, managers follow strict rules, clear hierarchies, and formal approval processes. Due to a recent outbreak, the hospital opened an emergency response unit that deals with unpredictable cases which require quick decisions by medical staff. Unlike the outpatient services, the hospital allows the emergency response unit to operate with more flexible procedures. Doctors and nurses are empowered to make urgent decisions without waiting for administrative approval. Documentation is simplified for speed, and staff can bypass the normal chain of command during life-threatening cases. Managers adjust their supervision style depending on the urgency and complexity of each situation. Based on the hospital's action of adopting management style, which management theory best fits this situation? A. Scientific management theory. B. Bureaucratic theory. C. Contingency theory. And D. Human relation theory. So bakit nga ba contingency theory ang pinakaangkop na kasagutan dito sa ating tanong? Bali, ang pinaka-core na idea ng contingency theory, ito ay walang iisang best way sa pamamahala. Meaning to say, ang management style ay dapat nakabatay sa sitwasyon, environment at uri ng trabaho. Ibig sabihin, kailangan mag-adjust ang mga manager depende sa pangangailangan ng bawat sitwasyon. So sa binigay natin na senaryo, dalawa ang environment ng hospital at magkaiba ang kanilang katangian. Ang outpatient services ay stable at predictable, kaya angkop ang rigid at formal na management approach. Malinaw ang hierarchy, standardized ang procedures, at may formal na approval processes. Sa kabilang banda, ang emergency response unit naman ay unpredictable at time-sensitive, kaya flexible at mabilis ang kinakailangang estilo. Ang mga doktor at nurse ay pinibigyan ng kapangyarihan gumawa ng mabilis na desisyon nang hindi na kailangan maghintay ng administrative approval. Ang pagkilos ng hospital na ito, ang pag-adjust ng management style batay sa kalikasan ng bawat unit, ay eksaktong ipinapakita ang prinsipyo ng contingency theory. Ang pag-align ng management approach sa environment at sitwasyon, hindi pinilit ng hospital na gamitin ang iisang rulebook para sa lahat. Kinikilala nila na ang bawat sitwasyon ay may natatanging pangangailangan na nangangailangan ng natatanging tugon. Dahil dito, pinapakita na ang contingency theory ang pinakaangkop na sagot dito sa ating katanungan. So, bakit nga ba hindi bureaucratic theory ang tamang sagot? Dahil ang bureaucratic theory ay nakatuon sa mahigpit na rules, malinaw na hierarchy at centralized decision-making upang mapanatili ang kaayusan at consistency sa organisasyon na angkop sa stable at predictable na setting tulad ng outpatient services ng ospital. Gayunpaman, sa emergency response unit, kinakailangan ng flexibility at mabilis na pagdidesisyon dahil sa unpredictable at life-threatening na sitwasyon. Kung susundin ang rigid na proseso ng bureaucratic theory, maaaring maantala ang aksyon at malagay sa panganib ang pasyente. Dahil hindi binibigyan diin ng bureaucratic theory ang pag-a-adjust ng management style base sa urgency at complexity ng sitwasyon, nagiging limitado ito. Ayun ang dahilan bakit hindi ito So, ang bakit mali yung human relations theory? Ang human relations theory kasi ay nakatuon sa employee motivation, moral, and social relationships sa workplace. Pinapahalagan din nito ang emotional at social needs ng mga employees upang maging productive sila. Makikita naman natin na hindi motivation o employee relationship ang pangunahing
issue dito, kundi ang focus sa pamamahala at decision-making style. Kaya hindi human relations theory ang sagot.